Wala na maayos na pasilidad. Problema rin ng mga estudyante ngayon sa mga public schools ang panunukso o ang bubuli ng kanilang mga kaklase. Batay po sa pag-aaral ng UNICEF, 6 sa bawat 10 batang Pinoy ang nakaranas ng panunukso mula sa kanilang kapwa estudyante. At 3 naman po sa bawat 10 bata ang nakaranas na batuhin ng matigas na bagay sa eskwela. Ang problema ng bullying at kung ano ang magagawa natin bilang mga magulang para labanan ito, ating pag-uusapan kasama ang ating kapuso sa batas. Wala iba kundi si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney! Good morning din sa iyo, Pia. Nako, Attorney, very intricate ang ating topic ngayong umaga, ang pambubuli. Kasi syempre, di ba, Attorney, tayo bilang mga nanay, ano ba talaga ang dapat nating gawin para iwasan yung pambubuli? Or kung malaman natin na nabully na pala, di ba? Huwag mo lang bubugin yung magulang nung kabilang kasi ikaw yung kakasuhan. Kakasuhan ka. Anong pwedeng gawin ng isang nanay na yung anak niya na-bully? Well, first of all, and this isn't exactly legal, pero siguro, di ba, ang pinakamahalaga, unang-una, maging kaibigan po natin yung mga anak natin para magkwento sa inyo. At pag nakwento na sa iyo at inform na kayo na nabully sila, syempre, ang unang-una po natin gagawin, magpunta ka agad sa eskwela. Hindi naman mag-file ng kaso kaagad, di ba? Magpunta muna sa eskwela at kausapin ng teacher, yung guidance counselor, o yung principal. At ang mga teacher at mga principal naman, wag naman po kayo magbingi-bingihan. Kailangan natin tandaan na sa ilalim po ng batas natin ang Family Code. Specifically po sa Article 218 at 219, ang mga eskwelahan, ang mga teachers at administrators ay principally liable para sa mga bata na nasa ilalim ng pangangalaga nila. Ibig sabihin, while the kids are under their supervision and custody. Ibig sabihin po, pag natid na natin sa eskwela ang mga bata at nag-bye-bye na sa gate, linilipat na natin ang pagiging magulang sa teacher, mga administrador ng eskwela. At yan po tinatawag natin ay in loco parentis na sila. Ibig sabihin, they stand as second parents habang nasa kanlungan nila ang mga anak natin. Kaya't lalo na kung may nag-complain na at makikita talaga na obvious or may pattern na ng pambubuli, lalo na kung ito ay physical na bullying at halimbawa nasaktan na nga yung bata, posible pong magkaroon ng liabilidad ng school kung wala silang gagawin at nangyari na nga ang hindi natin gustong mangyari sa anak natin. Dapat hindi pagtakpan ng mga teacher kasi nga baka matakot silang sabihin sa mga magulang at baka nga kasi sila yung pagbintangan, di ba? At saka syempre hindi nila sabihin, ay okay lang yan kasi ganyan talaga mga bata. Hindi. Di ba? They should always take it as a signal that something might be wrong and they should do something about it. Pero yung parents ng batang nambully, ano yung pananagutan ng magulang na yon? Usually, of course, yung bullying na ganyan. Kasi kung matatanda na sila at nagbubully pa sila, malaking problema nila. Pero usually, yung involved ay bata or menor de edad. At kunwari, nakasakit siya na ibang bata. Of course, ang principally liable yung mga magulang for, halimbawa, actual damages pag na-hospital yung bata, and for moral damages as well. Pero kung nangyari nga ito sa eskwelahan, sabi nga natin, nalilipat ang liabilidad mula sa mga magulang dun sa eskwela at pati na nga yung teacher niya. Pero ang problema po, kung ang tanong natin, paano pwede bang, di ba, paano kung nambugbog at naratay sa, kunwari, sa ospital yung batang nabully? Well, pwede bang kasuhan ng kriminal? Well, hindi. Kasi nga sa Juvenile Welfare Act natin, pag ang bata ay less than 15 years of age, wala siyang liabilidad. And of course, I don't really agree with this. I mean, I have 4 children. Pag yung bata mga lampas, sabihin na natin 12, 13, 14, alam na niya na mali o tama yung ginagawa niya. Pero wala po tayong magagawa sa ilalim po ng current state ng batas natin. Ganon, if the child is less than 15, walang criminal liability, thinking they are still really children. Kaya nga nagagamit sa sindikato yung batas na yan. But anyway, so kung criminal po na kaso ang pinag-iinteresan ninyo, if the child is less than 15, hindi makakasuhan. But of course, tulad nga ng sabi natin, pwede nating kasuhan yung eskwela kung may pagpapabaya at hindi nila na-stop yung pambubuli. At syempre, yung mga magulang naman, because, the general rule is pa rin, kung meron pong ginawa mga anak natin, kahit na menor de edad, mga magulang pa rin na magiging responsible. So, tandaan natin sa huli na sa pagpapalaki rin at pagpapangaral sa ating mga anak. At of course, but since we cannot be with the children all the time,
tayo din naman, lalo na kung maliyan, katulad mo, kaliit pa ng anak mo. Siyempre, yung expectation mo naman, pag yung anak mo, dinala mo na sa eskwela, gusto mo rin na ang pag-alaga sa anak mo ay parang pag-aalaga ng isang magulang pag wala Pag sila nasa sa piling bahay, mo. tama. Yeah. Ayan. So, kailangan din may partnership between the parent and the teacher. And as parents, we have to be there. I mean, more than, ano bang liability na. Oo. Kailangan Kailangan nandun alam mo, tayo, di ba? yes, Pakinggan oo. yung mga bata at kausapin. Para alam Para natin. magkwento at malaman natin kung ano nangyayari sa buhay nila. Naku, well, Attorney, thank you so much again para sa input and insight. Very valuable. At sana kayo po marami rin napulot na impormasyong legal sa ating diskusyon. Again, Attorney Gabby, maraming salamat. Anytime and any day. Oras na para sa unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Dating Senador Marojas, itinilaga ni Pangulong Noynoy Aquino bilang bagong kalihim ng DOTC. Tambak na trabaho